Kamakailan lang ay ating nabalitaan ang patungkol sa planong pag-supply ng Japan sa ating bansa ng mga destroyers at iba pang mga warships tulad na lang ng Mogami-class frigate na kanilang ino-offer sa ibang bansa na isang klase ng stealth warship. Nagkaroon na rin ng pagpupulong ang Pilipinas at Japan patungkol sa pag-transfer ng mga armas at sinasabing kasama din ang mga air defense system sa pinag-usapan, katulad na lang ng Type 81 surface-to-air missile system na isang short-range na klase ng air defense system na may range na aabot sa 14 kilometers. Pati na rin ang mga MIM-23 Hawk surface-to-air missile system na isang medium-range na air defense system na may range naman na aabot sa 50 kilometers. Napakalaking upgrade nito para sa ating hukbong sandatahan kapag matutuloy ang pag-transfer ng mga nasabing defense assets. At hindi lang din ang bansang Japan ang gustong magpalakas sa Philippine military, kundi pati na rin ang Estados Unidos. Inaprubahan ng Trump administration ang nasa $336 million o katumbas ng halagang nasa 19 billion pesos na military assistance para sa ating hukbong sandatahan at napakalaking tulong nito sa ating modernization program dahil matutuloy na ang ilan sa mga natenggang proyekto. Umaasa tayong matutuloy na ang pagbili ng HIMARS para sa Philippine Army dahil sapat na ang naturang military assistance para sa pambili ng iilang missile launchers, ngunit nakadepende pa rin ito sa prioridad ng Philippine military. At sa balita na ating nakalap mula sa BondsQ, hindi lang din ang bansang Japan at Amerika ang handang magpalakas sa ating hukbong sandatahan matapos ibinunyag ng naturang defense page na mayroong napakalaking offer ang Israel para sa ating bansa na paniguradong magpapalakas sa pangdepensa ng Pilipinas. Kabilang na nga sa malaking offer nito ay isang squadron ng F-16 Block 40 Barak fighter aircraft na kung saan upgraded na ito gamit ang Israeli-made subsystems at sinasabi ring binibenta ito ng Israel sa napakagandang presyo kaya magandang offer ito para sa ating Philippine Air Force. Alam nating medyo kulang pa talaga sa budget ang AFP modernization program kaya medyo tagilid pa sa ngayon ang pagbili ng mga brand new na fighter jets na kung saan kailangan ng daang bilyong piso, kaya magandang opsyon ang mga F-16 Barak na ito ng Israeli Air Force, lalo na't pinapalitan na nila ito ng mga F-35 stealth fighters. Kailangan na talaga natin ng mga fighter jets sa ngayon dahil pinapasok na ng mga Chinese aircraft ang ating teritoryo at kailangan natin ng pang-intercept at panaboy sa mga ito, kaya dapat nang tanggapin ng Pilipinas ang offer ng bansang Israel. Maliban sa mga fighter jets, ino-offer din nila ang kanilang mga guided missile corvettes at patrol vessels, katulad na lang ng sa R5 at sa R4.5 para sa ating Philippine Navy, dahil nakatakda na rin itong palitan ng makabagong Reshef class corvettes, at kapag makuha ng ating bansa ito, ay mas mapapaigting pang pagbabantay sa West Philippine Sea. Medyo may kaliitan ang mga naturang warship, ngunit kaya ng mga ito magdala ng aabot sa 8 anti-ship missiles at nasa 32 surface-to-air missiles na doble kumpara sa surface-to-air missiles ng ating Miguel Malvar frigates, kaya hitik na hitik sa armas ang mga Navy ships na ito ng Israel. At para naman sa Philippine Army, maraming ino-offer na mga second-hand na armored vehicles ang bansang Israel na malaki din ang may tutulong para sa ating hukbong sandatahan dahil sa hindi pa na i-deliver lahat ng Guarani Armored Personnel Carrier na in-order ng ating bansa mula sa Brazil at puro mga makalumang M113 Armored Personnel Carrier ang ginagamit ng ating Army na donasyon pa ng Estados Unidos sa bansa noong taong 2015. Nakadepende na lang talaga sa Pilipinas kung tatanggapin nila ang offer ng Israel dahil kahit na mga second-hand defense equipment ang mga ito, ay kailangan pa din ng bilyong-bilyong piso para mabili ang mga naturang armas, kaya dapat pa rin talagang paglaanan ng pondo ng Philippine government. Hindi lang din mga second-hand ang ino-offer ng Israel sa ating bansa, dahil mayroon din silang ino-offer na mga brand new na defense assets, tulad na lang ng mga bagong multiple launch rocket system na kung tawagin ay mga pulse rocket system
na may kakayahang magdala ng missile na may range ng nasa 300 kilometers na magagamit bilang coastal defense sa West Philippine Sea. Sinasabing ito ang pinakamurang ino-offer sa rocket system project ng Philippine Army na kung saan nakikipagkumpetensya ito sa K239 Chunmo na gawa ng Korea Defense Industry ng South Korea at nakalagay na rin ang Pilipinas bilang potential operator nito at pati na rin sa M142 HIMARS ng Estados Unidos na kung saan pinaka-proven na defense equipment sa pinagpipilian dahil na rin subok na ang HIMARS sa iba't ibang gyera, ngunit ito din ang pinakamahal sa pinagpipilian. Maliban sa mga rocket system, kasama din ang mga self-propelled artillery sa bagong offer at ito ang inaasahang mapipirmahan ngayong taon dahil prioridad ng hukbong sindatahan na madagdagan ang kanilang Atmos 2000 howitzers na magagamit sa lokal na operasyon ng Philippine Army. Ilang beses na rin nila itong nagamit at napakaganda ng artillery na ito dahil may range ito na aabot sa 40 kilometers na kayang abutin ang kalaban sa malayong distansya at abot kaya din ang presyo ng mga Atmos 2000. Sa ngayon, nasa kamay na ng Philippine government na palakasin ang pangdepensa ng ating bansa dahil handang mag-supply ang iba't ibang bansa ng kanilang armas at tanging ang pondo na lang talaga ang kailangan ng Pilipinas.